Isang masayang araw, mga masisigasig na mga mag-aaral sa baitang 5 at 6. Ako ang inyong lingkod, Ginang Joanna Bidelbo, at maaari ninyo akong tawaging Teacher Joanna, ang inyong tulay sa pagkatuto sa asignaturang Aralin Panlipunan. Isang masayang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa inyong klase, mangyari muna na magsitayo ang lahat para sa isang panalangin. Merelaika, inyong pangunahan ng panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago kayo umupo sa inyong upuan, mangyari po muna pakipulot ang mga kalat sa ilalim at umupo ng tahimik. Maaari po ba malaman kung sino ang liban sa ating klase? Paitang 5, sino ang liban sa inyong klase? Paitang 6, sino ang libang sa inyong klase? Mahusay, walang liban sa inyo. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, mayroon lamang akong munting paalala. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, tumingin at makinig sa guro. Ikatlo, itaas lamang ang kamay kung may nais unawain at kung gustong sumagot sa aking mga tanong. Malinaw po ba yon? Mahusay! Ngayon, bago tayo formal na dumako sa ating talakayan, gusto ko lamang kayong tanungin kung ano-ano ang inyong natutunan sa nakaraan ninyong aralin o mga napag-aralan. Baitang 5? Tungkol sa kapaligiran. Tama. Tungkol sa paghahanap buhay. Pwede. Baitang 6. Tungkol sa magagandang tanawin. Tama. So, bago ang lahat, magkakaroon tayo ng unang gawain ngayong araw. Kinakailangan ko ng inyong participation. So, mayroon ako ritong 4 na box naglalaman ng tigi-isang larawan na inyong boboin. Sa box na ito, mayroon itong naglalaman ng mga puzzle na makakabuo ng larawan. Sa pagbunot natin ng imahe, makakabuo tayo ng isang larawan. So, kinakailangan ko ng inyong participation. So, baitang 5, magpangkat kayo ng 2 grupo ng maayos. Ito ang inyong box. Kayo rin, baitang 6, magpangkat din kayo ng 2 grupo. Yan, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Mahusay mga bata, so mayroon tayo dito mga larawan. Mayroon dito mga ginto, isda, mga puno, at punong kahoy. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa likas na yaman. Sa pag-aaral na aralin na ito, mayroon tayong 3 layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, na ibibigay at na ipapaliwanag ang kahulugan ng likas na yaman. Pangalawa, na isa pang alang-alang ng mga konsepto at salik tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng iba't ibang likas na yaman. Pangatlo, nakabubuo ng koneksyon ukol sa kalagayan ng kapaligiran sa paglinang ng mga likas na yaman. Sa inyong palagay, anong ibig sabihin ng likas na yaman? Yes, baitang 5? Mga bagay na makikita sa kapaligiran. Tama.
Baitang 6. Sa inyong palagay, ano ang likas na yaman? Tama! Tama, mga nakatutulong sa ating pang-araw-araw. Unang aralin, likas na yaman. Ang likas na yaman ay tumutukoy sa bagay na makukuha mula sa kalikasan tulad ng lupa, gubat, dagat, at kabundukan. Dito nakasalalay ang mga pangangailangan at kabuhayan ng mga tao. Kaya napakahalaga raw na malaman natin ang kahalagahan ng kalikasan at kung ano ang kahulugan nito sapagkat dito tayo nakuha ng mga pangangailangan sa araw-araw, dito tayo nakuha ng mga panghahanap buhay natin. Pero po tayo rito 4 na likas na yaman. Ano-ano po ba yon? Yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat, at yamang mineral. Yamang lupa, tumutukoy ito sa mga bagay at pagkain na karaniwang makikita sa anyong lupa. Yamang lupa, tumutukoy ito sa mga bagay at pagkain na karaniwang makikita sa anyong lupa. So kung ating iisipin, ang Pilipinas ay napakalawak na mga lupain sapagkat tayo ay agricultural na bansa. So ang mga halimbawa ng yamang lupa ay palay, mais, gulay, prutas, halamang ugat, at halamang gamot. So dumako naman tayo sa yamang tubig. Likas na yaman na ating makukuha sa anyong tubig, tulad ng dagat, lawa, ilog. So sinasabi raw dito, mga bata, dito sa Pilipinas mayroon tayong 2,000 klase ng isda. Akalain nyo yun, napakayaman ng yamang tubig sa ating bansa? Mayroon tayo rito mga halimbawa ng yamang tubig. Katulad na lang ng isda, corals, perlas, at jellyfish. So, dumako naman tayo sa yamang gubat. Ito ay mga bagay at hayop na matatagpuan sa kagubatan. Halimbawa na lamang punong kahoy, mga halaman at mga bulaklak. Dumako naman tayo sa yamang mineral. Ito ay tumutukoy sa likas na yaman na namimina o nahuhukay sa mga ilalim ng lupa. Halimbawa na lamang po ay ang ginto, diamante, pilak, semento, langis, markol at tubig. Dumako naman po tayo sa mga kahalagahan ng likas na yaman. Number 1, marami na pagkukunan ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Kung ating iisipin, tayong mga tao ay nakadepende dito sa mga likas na yaman. Dahil dito, tayo nakuha ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Pangalawa, mapagkukunan ng mga materyales. Pangatlo, pinauunlad ang turismo. Pang-apat, nakatutulong sa ekonomiya at sa pag-unlad ng bansa. At pang-5, nagbibigay ng mga matitirhan at masisilungan. Katulad nating mga tao, importante sa atin ang matitirhan. At ang pang-6, ginagamit sa kalakalan sa iba't ibang bansa. Ang mga likas na yaman daw po ay pwede natin gamitin sa kalakalan o pakikipagpalitan ng produkto na ating nakuha sa ating likas na yaman. Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang likas na yaman sa ating bansa? Yes, baitang 6? Tama, dahil dito po nakatutulong sa ating pag-unlad ng ating bansa at ng turismo. Kaya tandaan natin ang aralin na ito ay ang likas na yaman ay hindi lamang mahalaga sa ating sarili, kundi mahalaga rin ito sa ating pag-unlad ng ating bansa. Sapagkat ito ay nagpapaunlad ng ating turismo at ekonomiya. Kaya bilang estudyante pa lamang kayo, tandaan nyo ang kahalagahan ng likas na yaman at pangangalaga ng likas na yaman. Ngayon naman po ay mayroon akong inihandang aktibidad na inyong isusulat sa malinas na papel.
Ito ang inyong aktibidad baitang 5. At ito naman ang inyong aktibidad baitang 6. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang matapos ito. Tapos na ba kayo, mga bata? Mahusay. Ipasa sa harapan ng inyong mga aktibidad ng tahimik. Mayroon akong inihandang aktibidad na inyong isusulat sa malinis na papel. Ang inyong aktibidad, baitang 5. At ito naman ang aktibidad ng baitang 6. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ito. Ipasa sa harapan ang mga aktibidad ng tahimik. Sa ating aralin, kung isipin ninyo, isa na rito ay malapit na maubos o nangangatib na. Bakit? Dahil rin sa ating mga tao, napapabayaan natin ang likas na yaman. Kaya habang estudyante pa lamang kayo, matuto tayo na pangalagaan ang ibinigay ng Diyos sa atin dahil dito tayo kumukuha ng panghahanap buhay at pangangailangan sa araw-araw sapagkat paano tayong mga tao kapag nawala na ang likas na yaman? Isipin natin ang mga susunod na henerasyon. Kaya naman, class, para sa pagbubuod sa napag-aralan natin ay meron ako ditong inihanda na pagtataya na isusulat sa malinis na papel. Ito ang inyong sasagutan baitang 5. At ito naman ang inyong sasagutan baitang 6. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang matapos ito. Tapos na po ba kayo, mga bata? Mahusay. Napakabait naman ng baitang 5 at baitang 6. Mahusay. Para sa ating takdang aralin, gumuhit o magdikit ng larawan sa kartolina ng mga produkto na makukuha sa bawat uri ng likas na yaman. Ipapasa ito sa susunod na ating klase. Ayun lamang ang ating klase. Maraming salamat baitang 6 at baitang 5.